Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Isang nakakagulat ito na balita dahil meron palang isang Pilipinong judge sa ICC noon sa pangalan na Raul Pangalangan. At binigyan niya ng lecture ang mga alipuris ni Digong. Sa video na ito ay nalalaman nila o malalaman din natin na kakaiba pala ang batas ng ICC kaysa batas ng mga korte sa Pilipinas. Kaya ito, nalulungkot ang mga alipuris pati na si Digong at si Aimee. Narito ang ulat, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Isang nakakagulat ng balita mga kaibigan na talaga namang sigurado hindi ikakatawa nila Senator Aimee at ng kanyang mga kalyado. Dahil isang former ICC judge at only Filipino judge ng ICC nagsalita na patungkol kay FPRRD. Halika, ating itong pag-usapan mga kaibigan. Sa naman ang tanging Pilipino na naupo sa ICC bilang hukom na wala nang makapipigil pa sa paglilitis sa dating Pangulo. Sa isang exclusive interview ng Bilyonaryo News Channel sa programang At the Forefront kay dating ICC Judge Raul Pangalangan, ang tanging Pilipinong naupo sa ICC, hindi raw nakadepende ang daloy ng kaso ng dating Pangulo sa strategies o statements ng mga partido. But whether they have any bearing on jurisdiction, for me, if you ask me, they have zero bearing. Because jurisdiction is a matter of law. Hindi rin magiging batayan ng korte ang mass protests na sinasagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. The judges have to be, try to be insulated from any of the political events outside the courtroom. May malinaw din daw na pagkakaiba sa proseso ng ICC at ng mga korte sa Pinas, kaya't hindi ito dahilan para makwestiyon ang pag-aresto kay Duterte. Sa ICC, hindi kailangang maghain ng reklamo ang mga biktima. Ang mga prosecutor mismo ang naghahabla base sa ebidensyang naipon nila at mag-request ng arrest warrant. Nako, ito yung napakadelikado dahil hindi na kailangan ng witness kapag mayroon ng naipon ng mga ebidensya. Ang ICC pala mismo ang maghahabla, ang magkakaso sa iyo. Sila yung prosecution eh. Hindi na kailangan ng witness na katulad sa atin na kailangan merong witness sa witness stand sa korte. Ang ICC na pala ang prosecution mismo. Sila yung nagkakaso, naghahabla sa kanilang naipon ng mga ebidensya. Kaya lagot si Digong dito. Ay hindi na pala kailangan pa ng maraming kasi napakaraming naipon na ang ICC na mga ebidensya na bigay sa kanila ni De Lima at ni Trillanes at ng iba pa, di ba? Pero yung sila Matubato, Las Cañas at iba pa ay reserba lang yun kapag medyo makalusot pa si Digong, doon na ilabas yung live testimony or live persons na witness. Kaya walang kawala kasi na to diba? Parang one-sided trial na lang ito kasi ang ICC mismo ang prosecution at sila rin yung judge, di ba? Hindi katulad sa atin na pakinggan yung bawat panig ang depensa at saka ang prosecution. Dito parang one-sided na pala ito At kapag naroon ka na sa ICC sa loob at kapag na-prove ng taga-ICC na mayroon kang kasalanan, wala ka ng lusot. Hindi tulad dito sa Pilipinas na pwedeng baluktutin ang katotohanan. Ang katarungan ay pwedeng bayaran. Iba talaga, yun ang maganda sa batas na yan. Napakagandang batas. Parihas ang batas na yan. Fair kung sa English. At dito walang impunity na katulad sa Pilipinas. Si Digong saka yung kanyang mga galamay katulad ni Bato ay parang may mga impunity na yan. Hindi makakasuhan kasi may kapit, di ba? Pero doon wala. Kaya mas maganda talaga doon lilitisin tong mga damuho na ito, mga kababayan. Okay, balik tayo dito sa balita. Napakagaling pala itong attorney na si Raul Pangalangan. Isa pala ito sa judge noon sa ICC at nag-iisang Pilipino na nagiging judge sa ICC. Okay, balik tayo sa balita. Sa Pinas naman, kailangang may complainant at dadaan pa sa preliminary investigation bago makasuhan sa korte. Madalas itong gamiting dahilan ng mga kampo ng mga Duterte para makabalik ang dating Pangulo sa Pinas. Nagsalita na ang dating ICC judge at baka hindi mo magugustuhan ang sinabi niya.
Sa dami ng balita na mabilis lumilipas, may ilang pahayag na hindi dapat palampasin. Isa na rito ay ang sinabi ng nag-iisang Pilipinong naging hukom ng International Criminal Court, si Raul Pangalangan. Pero teka lang, hindi niya basta sinabi ito sa isang interview. Hindi ito opinyon lamang na parang chika sa kanto. Ito ay formal na pahayag sa isang forum na inorganisa ng UP College of Law. At ang kanyang sinabi, may tama sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit nagsalita ang dating ICC judge? Hindi pwedeng walang accused sa trial. Boom! Yan ang kanyang pangunahing punto. Ang ICC, ayon kay Pangalangan, ay hindi tumatanggap ng trial kung wala ang akusado sa mismong korte. Walang shortcut, walang lusot, walang proxy. Pero, at ito ang crucial, ang arrest warrant ay hindi basta-basta papel lamang. Ito ang mekanismo para tiyaking darating ang isang akusado sa ICC. Hindi ito optional. Therefore, kung seryoso ang ICC, may susunod pang hakbang. Dalhin si Duterte sa dahig. Oo, nabasa mo yun ng tama. Dalhin sa dahig. Pero hindi ba't wala tayong kasunduan sa ICC ngayon? Aha, isa na naman yan, madalas na argumento. Ito yung palaging argumento ni Amy Marcos at saka mga DDS na walang jurisdiction ang ICC. Ilang beses na ba sinasabi natin at sinasabi rin ng ICC na hindi sa oras o sa panahon na hindi na tayo membro sila kakaso. Halimbawa, ang kumalas tayo sa ICC ay 2019 yata. So, ang mga ginawa ni Digong sa 2019 pataas ay hindi na yon gagamitin ng ICC ng mga ebidensya. Kukuha lang sila ng mga kaso, mga case at ebidensya at witness sa mga panahon na membro pa tayo ng ICC noong 2011 hanggang 2019. Kaya napakarami pang mga taon na under tayo sa ICC at napakarami ng mga ginawa ni Digong noon. Sa Davao lang ay merong 3,000 daw na EJK dyan na tukhang noon. Hindi pa tukhang ang tawag doon sa Davao noon. 2011 pa daw eh. Nag-umpisa na ang ganyang mga crime against humanity sa panahon ni Digong. Kaya kahit sa panahon ni Sara na si Sara ang nagiging mayor sa Davao, si Digong naman ang vice, ay patuloy pa rin ang kanilang pagtutukhang. Kaya dito sa ICC walang lusot eh, walang proxy, wala talagang lusot. Kapag tinawag ka dyan ay akusado ka na talaga, dahil hindi kayo papatawag dyan kung wala silang ebidensya na eksakto, na tama, na accurate. Kaya walang kawala eh. Ayon kay Pangalangan na napakagaling pala na attorney ito. Ito pala ay kaibigan ni Miriam Defensor Santiago. Kaya inimbita sa UP College of Law. At doon na sinagot niya ang mga tanong kung makulong ba talaga si Digong, masintensyahan. Sabi niya, sigurado yan, tiyak yan. Kaya nalulungkot ang mga alipuris ni Digong, katulad ni Bato da Calvo, si Bongo da Blandirer, Amy Marcos da, ano ba tawag natin dyan? Balimbing, Amy Marcos da Balimbing. Sino pa yung isa? Si Robin Padilla, ay ano lang yan eh. Parang waterboy lang yan sa laro nila dyan. Sa laro ng mga galamay ni Digong, si Robin Padilla ang waterboy, yung tagabili ng tubig. Gwapo nga, pero hindi siya kasama dyan sa kalakalan nila dyan na sindikato. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Ng ilang senador at kaalyado ng dating Pangulo, partikular na si Senator Amy Marcos, na una nang nagpahayag ng pangamba na baka gamitin ito bilang political weapon. Pero pakinggan ito ng maigi. Ang ICC ay gumagalaw hindi dahil sa politika, kundi sa prinsipyo ng international justisya. Hindi ito base sa opinyon ng mga senador, kundi sa batas internasyonal. Ito ang maganda dahil ang ICC pala ay hindi ginawa para sa gagamitin ng politika. Kaya itong
nangyari kay Digong diyan ay hindi political persecution. Talagang hustisya daw talaga ito para sa hustisya ang ICC. Kasi merong ang mga impunity ang mga bansa eh. Ang mga bawat mga kilalang tao sa bansa ay may mga impunity katulad ni Trump. Hindi mo kaya ipakulong yan eh. Merong impunity. Sa Israel, si Netanyahu, paano mo ikulong yan, di ba? Bubumbahin ka, merong impunity. Si Digong, ganun din sa Pilipinas. Paano mo maikulong yan? Ang daming didiis eh. Magwiwilga ka agad, manggulo-gulo. Parang merong impunity na rin. Pero sabi ni Trillanes, tao lang din yan si Digong pareho lang. Sa magugulat lang, di ba? Kaya ngayon, naubos ang panggugulat ni Digong eh. Lumitaw yung kanyang, doon sa ICC, parang nawala yung sungay niya eh. Parang bumait-bait siya doon sa ICC. Nakita nga natin yung mukha niya, matamlay, di ba? Pag dito siya sa Pilipinas, di ba, grabe magsalita. Pumupula yung mukha, parang demonyo. Parang may sungay talaga at buntot. Pero doon sa ICC, wala eh. Yung buntot niya nawala, yung sungay niya lumiit. Tapos yung pagiging mukhang diablo niya wala na. Mukhang Pinocchio, di ba? Mga kababayan. O patuloy tayo sa ating video. At sa batas na ito, ang hindi pagsipot sa korte ay hindi lamang paglabag, kundi hadlang sa pag-usad ng kaso mismo. Paano na ngayon? Ang sinasabi ni Pangalangan ay malinaw. Kung hindi ihaharap si Duterte, hindi uusad ang hustisya. Pero kung siya ay dadalhin sa ICC, doon pa lamang magsisimula ang pag-ikot ng mga gulong ng katarungan. Ayan, talagang may gulong ang katarungan sa ICC. At kapag napasok ka pala doon, aandar na ang sasakyan eh. At iikot na ang mga gulong. Dito sa Pilipinas, walang ganyan eh. Walang gulong-gulong dito. Kapag may impunity ka, hindi gugulong yung gulong. Di ba? Mga kababayan, hindi aandar yung sasakyan. Kaya walang patutunguhan ang kaso dito sa Pilipinas. Kaya magandang move ng ICC at minadali nila ang pag-aresto kay Digong. Dahil kung tumagal pa yun dito sa Pilipinas, ay baka magawa nila yung kanilang pinaplano na revolusyon. Revolusyon palagi yung sinasabi ni Digong eh. Gusto nga niya na isiparate ang Mindanao, di ba, sa Pilipinas noon. Kaya lagot tayo niyan. Kung ang Pilipinas natanggal ang Mindanao, pangit na tingnan, di ba, sa mapa. Parehong Pilipino, tapos maghiwalay pa, maliit pa na bansa. Napakatarantado talaga na yan, Digong plano. Bakit ang Mindanao ibukod sa Pilipinas? Siguro ibinta niya ang Luzon, Visayas sa China at Mindanao na lang ang matira para sa kanya at siya yung maghari. Mga Duterte maghari sa Mindanao kung natuloy yun. Okay, tapusin na natin ang video. Atin balikan ang video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Therefore, kinakailangan talaga ng dating Pangulo na mapunta sa dahig sa ICC. At dito na nabubuksan ang mas malalim na usapin. Handa ba tayong harapin ang katotohanan na kahit dating Pangulo ay pwedeng papanagutin? Ano ang magiging epekto nito sa politika? Lalo na sa mga kaalyado niya nasa pwesto pa. Ito ang magiging epekto niyan. Ako na lang sasagot. Mawala yung impunity. Yung pagiging astig ay mawawala na yan. Kasi malalaman nila na ang ICC pala ay nag-function pa rin. Kaya dapat ibalik ang ICC at magpamembro tayo muli sa ICC para sa susunod na mga presidente kapag may gawing katiwalian ay magkakasuhan. Diba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Diba mas maganda na babalik tayo sa ICC para yung mga criminal mind na mga politiko ay hindi nagagawa ng mga ganyan na karumal-dumal na mga pagtukhang ng mga kalaban. Kaya dapat ibalik. Tama nga yung sigaw ng iba na ibalik ang ICC. Ang Pilipinas ibalik sa ICC. Magpa-member muli tayo para matakot naman itong mga ganitong klaseng utak na daming mga private army at mga tirador. Diba? Death squad ang tawag. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan. Sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, pag-share.
At malaking tulong yan kapag na-share nyo kasi marami ang nagkakaalam sa mga magagandang balita. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa palaging panunood. Hanggang sa muli, paalam!